Mga kabayan, halos hindi makamove on ang mga naninira at kalaban nila dating Pangulong Duterte at ang kanyang anak na si BP Inday Sara. Ito ay matapos pumutok ang balita kahapon na nakapasok na pala sa bansa ang mga kinatawa ng ICC. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi nila papayagan ang pagpasok ng mga dayuhan para sa gagawing investigasyon kay former President Duterte. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung feelers. Posible yun, no? Posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aralan kung may kausap sila. Kaugnay nito, ibinunyag ng Assisting Counsel ng ICC na confidential ang gagawing investigasyon kung saan ay hindi muna nila pwedeng ilabas sa media at publiko habang binubuo pa ang final na pagdinig. Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila. Ayon pa sa mga abogado ng mga biktima di umano ni Pangulong Duterte, posibleng si former Senator Leila de Lima ang kakatawan at tatayong testigo sa napipintong investigasyon. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Dahil sa mga development na ito, kaugnay sa controversial na ICC investigation, naniniwala ang ating mga kababayan na politika at personal na hidwaan ng kampo ni PRRD at ang kanyang anak na si BP Sara, laban naman dito sa kampo ni Romualdez at oposisyon, partikular ang Makabayan Black at dating senator na si Leila de Lima. Samantala, mabilis na karama ang inabot ni SOJ Boying Rimulya kung saan ay tila ilang linggo na itong hindi lumalabas sa media. Maging itong si Speaker Martin Romualdez ay napahiya din sa isang OFW at pinagpipiestahan ngayon sa social media. Nasaan na nga ba si SOJ Secretary Boy Rimulya at ano ang nangyari sa kanya? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Yung investigation ng ICC ay confidential ayon na rin sa Rome Statute. At dahil ang ICC ay mas ayaw kasi nilang i-confirm o kaya i-deny ang daloy ng kanilang investigasyon o kung nasaan mismo yung investigador nila, hindi rin namin magagawa para sa ICC. Ayang kumpirmahin ng Assisting Counsel ng ICC at abogado ng mga biktima ng giyera kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung nakapasok na ba sa bansa ang mga kinatawan ng International Criminal Court o ICC. Kahapon inihayag ng dating Presidential Political Affairs Advisor na si Professor Ronald Llamas na may posibilidad na may mga kinatawanan ng ICC sa bansa. Kasunod ito ng naging pahayag kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pag-aaralan ng pamahalaan ang muling pakikipag-ugnayan sa ICC. Posible na yung ICC ay nagpapadala na ng feelers, kinakausap na. Kaya hindi ako magugulat kung yung ICC ay hindi lang feelers ang pinapadala. Kung hindi physically may kasama yung feelers na nagpapadala. Ibig mo sabihin, Sek, pwede. Pwede na may nakikipag-usap na talaga. Posible yun, no? Posible. Dahil sabi ng gobyerno, pag-aaralan nila. Mas magandang pag-aralan kung may kausap sila. Pero ayon kay Attorney Cristina Conte, mismong ICC ay ayaw magbigay ng detalye sa kanilang ginagawang pag-iimbestiga. Ayaw rin itong ihayag kung may formal ng komunikasyon sa kanila ang ICC. Actually, it's in the rules that the government is obliged to keep the request of the ICC, of the Office of the Prosecutor in particular, to be confidential. Kasi investigation pa lang. In the same way, the victims are sort of obliged as well. Si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya
ay hindi rin anya nito alam ang isyu ng pagpasok ng ICC sa bansa. Wala rin daw silang natanggap na pakikipag-ugnayan sa kanila na dapat gagawin ng ICC bilang kurtesiya sa pamahalaan. Pero ang tiniyak ni Attorney Conte, tuloy-tuloy ang paggulong ng ICC investigation. May mga pagkakataon na nagtungo siya sa ICC, ngunit hindi siya nagbigay ng maraming detalye sa ginawa niya doon. Sa ngayon, inihahandaan niya nila ang kaso, ang mga biktima na haharap, lalo na kapag nagkaroon na ng trial o pagdinig. Dagdag pa ni Conte, maging si dating Senador Leila de Lima ay pwedeng tumayong testigo sa ICC, lalo na may alam siya kung papaano ang nangyaring patayan sa bansa. Dito, palagay ko yung report ng CHR tungkol sa Davao Death Squad, posibleng maging bahagi ng investigation. At si Secretary de Lima ay maaring maging witness. Right? Pwede siyang maging pattern witness o kaya yung saksi na magpapatunay dun sa kung anong nangyayari, pagkakadikit-dikit, pagkakawing-kawing ng mga insidente. At dahil sa bagong development ngayon sa Kongreso, partikular sa Kamara, na may nagsusulong na makipagtulungan sa ICC, pabor na anya ito sa kanila na mga naghahangad ng katarungan, bagamat nasa Pangulo pa rin ang huling pasya rito bilang foreign policy. Alam ko na mukhang dinidikit ito sa politika, pero sa bahagi ng mga biktima, ang posisyon naman namin ay ang panawagan para sa katarungan, it will last. It will be, kumbaga, it will continue even through different administrations. Ito, breaking news tungkol sa kalagayan ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Nako, di ba bago lang siya na operahan, triple heart bypass. That was 2 or 3 months ago. Tapos, biglang tumahimik, wala nang balita sa kanya. Ito, mga puting ahas ni Fair Lady Maharlika, pasabog na naman. Ito, so 3 weeks nakaratay St. Luke's si Secretary Boy. Kaya tahimik eh. When was that? Yung nag-leave siya ng 10 days dahil may bara na sa kanyang puso at naging successful naman ang kanyang operation. Kaya lang, nagbalik agad sa trabaho. Sa dami ng stress, trabaho ng SOJ. Ano pa yung nakadagdag stress sa kanya? Yung interview ng mga Banatero Brothers kay DG Bantag, 2 beses interview na ako. Siguradong galit na galit si Boying doon. At yun, nakadagdag stress sa kanya. Then, ano pa? Daming stress sa trabaho ng SOJ. Yung ICC. Yung ano pa ba yung mga lalo na yung ICC dahil siya ang last na narinig ko sa kanya nagsasalita is when was that? 3 weeks ago. Sabi niya pupunta siya sa kakausapin niya si Executive Secretary Lucas Bersamin at magtatanong ano ba talaga ang earlier pronouncement ng Pangulo? Wala nang jurisdiction, wala nang pakialam ang ICC sa atin. Mamaya, ang Congress, House of Representatives, kaliwat ka ng mga resolution urging the Philippine government papasokin ng ICC. Sabi ng Pangulo, we'll study, pag-aralan natin. Di ba nakakalito? So, litong-lito rin si Secretary Boy. Yan, yung huling balita ko sa kanya. After that, wala na. Tahimik. Again, ito, salamat sa mga puting ahas ni Madam Maharlika. At nalalaman natin ang mga nangyayari sa loob ng gobyernong ito. Paano na lang kung walang puting ahas? Yung balikan natin yung issue sa Lindol, Marawi bombing. Yun pala, nag-attend ng kasalang Pangulo. So, nasobrahan ang lipay-lipay sa kasal. Grabing tulog. Nasaan ang Pangulo? Wala, tahimik. Nalaman na lang natin, nag-attend pala ng kasal. Grabe.
Anyway, balik tayo sa issue dito kay Secretary Boying. Tahimik. Hindi ba ano yan? It's the right of the people to know. He's a government official. Sinisilduhan siya ng taong bayan. Kung nakaratay sa ospital, bakit hindi natin alam? So ano ngayon? May OIC, SOJ ba? O siya pa rin? Magulo eh. Ito ang problema sa gobyernong ito. Kulang ng transparency. Daming mga inililihim. Tapos walang social media, wala. Blinded ang taong bayan. Uto-uto tayo. So tama yung sabi ni Marica, we are not wishing for anything bad for Secretary Remulla. May pamilya na nagmamahal sa sekretary ito. Ako personally, I'm praying na sana makarecover gumaling. At ang aking unsolicited advice, pag makarecover siya kagad, kung pwede, huwag na lang munang magtrabaho as SOG dahil napaka-stressful. Once na operado ka na triple heart bypass, mahina na ang resistensya, ang immune system. Bibigay at bibigay talaga ang katawan. Ang kailangan niyan, complete rest. So, Secretary Boying, maawa ka sa inyong pamilya. I'm sure may mga apo ka na siguro, mga anak. Spend time with them. God bless you, Secretary Remulla. Sana gumaling ka kagad at magpahinga ka muna. Ibigay na lang sa iba yung DOG na yan. Bakit? Ngayon lang yan lumabas sa mainstream media. Nagtatanong lang po, hindi ko po kayo pinagbibintangan ha. Kasi pinagpiestahan na sa social media, sa mga vloggers, etong video na ito. Why only now? Nagtatanong lang po. Ako ba pwede rin magtanong sa media? Kasi baka sa politiko bawal, sa media pwede ba ako magtanong? Tanong lang po ha. Romualdez ng isang OFW sa Japan na supporter ni Vice President Sara Duterte. Nang makita ng OFW si Romualdez, sabi ni Rochelle Robinson, Coach Oli, boses ng pera. nagpaw siya at kinamayan pa ang House Speaker. Pero hindi na niya binitawan ang kamay ni Romualdez. Galing galing na pa. Hindi na niya binitawan ang kamay. Siyempre. Nagbuklat ng notebook ang OFW na may nakasulat na please support VP Inday Sara Duterte. Natusok pa nga si Romualdez ng maliit na Philippine flag na hawak ng OFW. Ako ay simpleng tanong lang. Balik natin. Nagkataon lang ba? O talagang pag weekend, wala kayong updated na balita? Kasi, nakakapagtaka, laos na sa social media, ngayon nyo lang binalita. Iyan po kasi yung mga sinasabi sa atin na hindi ko po pinagbibintangan ng News 5 or kung ano. Ito po ay tanong ng bayan na kayo ay tumahimik. Ang mainstream daw tumahimik. Ngayon, mayroong ganitong balita na parang huli. Ayaw nilang ilabas yung video, pero kumalat, nag-viral, nagkahiyaan na, so kailangan mag-damage control yung grupo ni Romualdez. Gamitin yung sitwasyon na yon na imbis nakakahiyan, gamitin yung sitwasyon na yon na parang maganda pa yung reaction ni Romualdez. Gaya nga ng ipinakita ko sa inyo kanina na reaksyon ni Rendon. Galing, Kumunik. Di ba? Tatanungin muna, pwede ba ito ilabas o ilalabas ba to o hindi? O ano sasabihin namin dito? Anong narrative dito? I'm not putting words into your mouth. Nagtatanong ako, which is which? Alin doon sa dalawa? Liit na Philippine flag na hawak ng OFW. Speaker Love Inday Sara. Bago bumitaw ang kanilang mga kamay, hinalikan pa ng OFW ang balikat ni Romualdez. Mahal na mahal naman niya si Romualdez . Nakangiti naman ang House Speaker.
Sa iwalay na statement ni Romualdez, sinabi niyang dapat nating suportahan at galangin si VP Sara, gaya ng pagrespeto at pagsuporta sa Pangulo at sa iba pang opisyal ng gobyerno. Maganda. Maganda yung sinabi ni Romualdez, basta totoo. Ganun lang naman eh. Magaganda ang mga statement ng mga politiko, basta totoo. Kasi, tama naman daw, suportahan dapat si Sara. Sana sabihin mo rin yan sa mga kasamahan mo sa Kamara, tama, suportahan si Sara. Pero may kadugtong no? Laging may kadugtong. Alam mo naman mga speech ngayon ni Romualdez, kailangan nababanggit si Marcos. Bakit? Kasi lagi siyang, parang wala na siyang sariling identity kung hindi Marcos. Di ba? Matatandang nagkairingan sina Romualdez at VP Sara matapos alisin ng Kamara ang hinihinging 650 million pesos na confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President. So sana nga, ulitin ko let's always give a chance. Malay natin sa 2024, magkasundo na sila, magtulungan sila sa pagsugpo ng mga makakaliwa.